Maaaring hatakin ang karamihan sa mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya ayon sa Bureau of Customs kung bigong mapatunayang nabayaran ang buwis para rito. Sa ngayon, walang record na nakita ang customs na nabuwisan yan. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya na nasa kustodiya ng kagawaran, lumalabas na karamihan sa mga ito wala raw record na nabayaran ni Singkong duties and taxes. Ipinasilip ng Customs sa GMA Integrated News ang listahan ng mga sasakyan na nakitaan ng panibagong red flag. Nauna lang sinabi ng Customs na may mga sasakyan ng mga Diskaya na walang import entries. These are really red flags, no? If you have doubtful import entries, if you have lacking documents that would prove payment of duties and taxes, it gives that presumption, a strong presumption that these items are smuggled. Oras na mapatunayang walang binayarang buwis, pwede na raw hatakin at kumpiskahin ng Customs ang mga sasakyan. Yung mga maayos naman ng mga papel, marirelease daw sa lalong madaling panahon. Kung totoong hindi bayad ang buwis ng mga imported na sasakyan, ang tanong, paano nakalabas ang mga ito sa Bureau of Customs? At paano narehistro sa Land Transportation Office? Kasama rin daw ito sa iimbestigahan. Sinabi naman ng ating commissioner, ang investigasyong ito ay walang sasantuhin. Kung meron sa aming hanay na mapapatunayang kailangan managot, meron silang responsibilidad sa nangyaring smuggling, sa pagkakarehistro gamit ang mga peking dokumento, mananagot din po sila. Kinansila naman ng Department of Budget and Management Procurement Service ang PhilJEPS o Philippine Government Electronic Procurement System membership ng siyam na construction company na may kaugnayan kay Sara Diskaya. Hindi na raw pwedeng lumahok sa procurement project ng pamahalaan ang mga kumpanyang kanselado ang PhilJEPS membership. Target na ng DBM na kanselahin ang PhilJEPS membership ng iba pang kumpanyang nadadawit sa mga questionableng flood control project. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng pamilya Diskaya, pero nauna nang sinabi ng mga Diskaya na handa silang bayaran ang anumang pagkukulang sa bayaring buwis ng mga sasakyan. Para sa kanila, nabili nila ang mga sasakyan mula sa local dealers at hindi sila nag-i-import ng mga sasakyan. Para si GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.